Grabe to mga idol, dalawang malaking teams pa ang gustong kunin si Lebron. Gustong i-partner kay The Joker o kaya kay The Process. Literal na pinag-aagawan ngayon si King James. Anong team nga ba ang malaki ang tsansa? Matapos ang 8 season sa Los Angeles Lakers, napagdesisyonan na ni Lebron na subukan ang free agency at hindi na bumalik sa Lakers ngayong off-season. Dahil dito mabilis na naging sentro ng usapan ang susunod niyang destinasyon. Ayon sa mga naunang report ng ESPN, ang Golden State Warriors, Cleveland Cavaliers at Miami Heat ang tatlong teams na madalas mabanggit bilang posibleng landing spot niya. Pero based sa mga bagong impormasyon, mas malawak pa pala ang interes sa 41-year-old superstar. Sinabi ni Rich Paul mga idol na nakatanggap ang kampo ni Lebron ng mga inquiries mula sa halos kalahati daw ng liga nung unang gabi pa lang ng free agency. Ibig sabihin hindi ito simpleng pagpili lang sa pagitan ng Warriors, Cavaliers at Heat. Maraming organisasyon ang gustong malaman kung may paraan silang maisama si Lebron sa kanilang roster. Ayon kay Tony Jones ng The Athletic, kabilang narito ang Philadelphia 76ers. Nag-reach out umano ang Philadelphia para ipahayag ang kanilang interes na makuha si Lebron. At posibleng mas maging interesting ang pitch ng Sixers dahil sa malaking pagbabago sa kanilang lineup. Ayon sa report na pagkasunduan umano ng Philadelphia at Boston ang trade kung saan ipapadala ng Sixers si Paul George at ilang draft picks kapalit neto ni Jaylen Brown. Kung magiging opisyal ang deal na yon, nakakasama ni Brown sina Joel Embiid, Tyrese Maxey at BJ Edgecombe sa Philadelphia. Kaya kung madadagdag pa doon si Lebron, posibleng makabuo na ang Sixers ng isa sa pinakamalalim at pinaka-star-studded na lineup sa Eastern Conference. Pero hindi lang pala Philadelphia ang bagong team na pumapasok sa usapan. Nagpahayag din umano ng interest ang Denver Nuggets. Matagal nang may koneksyon si Lebron sa organisasyon dahil sinubukan din siya i-recruit ng Denver noong 2018 bago niya piniling pumirma sa Lakers. Sinabi din ni Lebron na ang Nuggets team president mga idol ay isang malapit daw na kaibigan. At syempre ang pinakamalaking dahilan talaga kung bakit intriguing ang Denver ay ang posibilidad na makasama niya si Nikola Jokic. Isipin nyo na lang ang basketball IQ, passing at playmaking nila Lebron at Jokic sa iisang team. Posibleng maging napakahirap nilang depensahan lalo na sa playoffs. At dahil willing umano si Lebron na tumanggap ng mas mababang kontrata, maaring magkaroon ng paraan ang Denver para seryosong sumali sa negosasyon. Nabanggit din sa mga report na nagpakita ng interes sa Minnesota Timberwolves, kaya habang lumilipas sa mga araw, mas nagiging malinaw na mga idol na hindi naman kulang sa opsyon si Lebron. Ang tunay na tanong na lang talaga ay kung championship opportunity o personal preference ang magiging pinakamabigat sa kanyang desisyon. Habang naghihintay ang buong NBA world sa susunod niyang hakbang, tila tinanggap na rin ng ilang dating teammates ni Lebron sa Lakers ang kanyang pag-alis. Nag-post na itong si AR-15 ng mensahe para kay Lebron sa kanyang Instagram story. Nagpasalamat siya sa lahat ng ginawa ng kanyang dating teammate at sinabing makikita na lang sila ulit sa golf course. Simple lang ang mensahe pero malinaw na malaki ang naging respeto at samahan nilang dalawa habang magkasama sa Lakers. Samantala mabilis nang kumilos ang Los Angeles para simulan ng bagong direksyon ng kanilang franchise. Nakuha ng Lakers si Walker Kessler sa isang sign and trade deal na may malaking kapalit. Ayon sa report, ipinadala nila sa Utah Jazz ang kanilang unprotected first round picks sa 2031 at 2033 kasama ang pick swaps sa 2028 at 2030. Dahil nagamit na rin nila ang ibang future picks sa mga nakaraang trades, halos ubos na mga idol ang kanilang tradable draft capital. First round swap na lang sa 2032 ang natitira nilang flexibility. Bukod kay Kessler, idinagdag din ng Lakers na Quentin Grimes, Colin Sexton at etong si Mamu. May dalawa pa silang open roster spots at maari pang gumawa ng maliliit na moves. Pero based sa mga kasulukuyang sitwasyon, ito na halos ang magiging pangunahing roster nila. Malinaw ang direksyon, nagsimula na ang Lakers ng bagong era habang si Lebron naman mga idol ay naghahanap na ng susunod na pagkakataon upang makakuha pa ng kampiyonato. Sa Philadelphia, maaari siyang mapunta sa isang team na may Embiid, Maxey at Jaylen Brown. Sa Denver naman, maaari siyang makipagsanib puwersa kay Jokic. Nariyan din ang Warriors, Cavaliers, Heat, Minnesota at iba pang teams na maaaring maglatag ng sarili nilang offer. Pero sa puntong ito, wala pang kumpirmadong bagong team si Lebron. Marami ang interesado, maraming posibilidad, pero ang final decision ay nasa kanya pa rin. Kaya para sa inyo mga idol, saan nga ba pinakamagandang pumunta sa Lebron James para magkaroon siya ng pinakamalaking chance na manalo ulit ng championship?
Bagay ba ang duo nila ni The Joker o mas gusto nyo kay Embiid? Comment down below lang at huwag kalimutan pinutin ang notification bell button para updated kayo sa susunod na move ni LBJ.